Ayon kay Charito, hindi nga palaway ang kanyang anak. Kaya paano naman itong mambubugbog ng kapwa binatilyo? Malinis daw ang record ng kanyang anak na si Luis. O maging sa isang alagad ng batas na taga roon na humiling na itago na lang ang kanyang tunay na katauhan ay nagpapatunay din na malinis ang record ng binatilyo. Sa aking pagkakalam tong batang to is, mabait naman to. Wala pa akong nabalitaan na away na nagawa nito. Natignan ko sa police record, malinis naman ang kanyang pangalan. Wala siyang any krimen o away na nangyari sa kanya. Sa tingin ko, na mistaken identity lang nila yung bata. Although na napagmatigasan na lang nila na yung bata na ang ginawa nila talagang akusado dahil nagkamali nga sila at nasaktan pa nila. Pero hindi lang daw karahasan ang natanggap na mag-ina sa dalawang pulis patola. Maging ang karapatan nila ay garapalan din daw ipinagkait sa kanila. Yung isang pulis naman dun pilit na yung anak ko hindi raw niya paaalisin. Bakit ka kung ganun? Kung di raw kami pipirma may pinapapirma silang blatter book I-inquest daw nila yung anak ko. Pag hindi mo to pinirmahan, misis, hindi namin paalisin yung anak mo. Papa DSWD daw nila. Panay pananakot yung ginawa nila. Siyempre sa hindi pa naghahapunan yun Nabilitan akong pirmahan yung blatter book. Nalabag sa kalooban ko. Umabot na po dun sa pirmaan ng settlement po yun. Sabi po nila, hindi na daw po namin sila pwedeng kasuhan lahat ng pulis doon. At maging kami din daw pwede na po pwedeng magsampa. Ayun po, pinipilit po nila kami pumirma doon. Si mama naman po, gusto na lang din po akong ma-release. Pumirma na lang po kami. Para lang po makalabas kami doon. Dahil sa sinapit sa kamay ng mga pulis, na-trauma raw ang binatilyong si Luis. Parang sobra na pong takot pagka nakakita nga po ako ng pulis. Parang napapatakbo na lang po, napapatago po. Yung pagka naisip ko po yung nangyari po na bigla na lang po ang kakabahan na baka andyan po sila. Bigla na lang po ang bubasaktan naman po ganun ulit. Bakit man po pero maiiyak na lang din po ako. Gusto ko po silang murahin pero hindi ko po magagawa sa kanila. Siguro rin din. Dahil wala po akong laban sa kanila Nag-iisa lang din po ako. Hindi na nagsayang pa ng panahon ang aming programa. Sinamahan namin sila sa Public Attorney's Office o PAW sa Quezon City. Dito, nabigyan sila ng abogado na hahawak sa isa sa kanilang mga kaso. Sinamahan din namin na mag-ina sa opisina ng Ombudsman upang magsampa ng reklamong administratibo laban sa dalawang pulis na si SP4 Pastor at P1 Cruz. Noong ika-12 ng Disyembre, sinadya namin ang lungsod ng San Jose sa lalawigan ng Nueva Ecija. Dalang katibayan mediko-legal ng binatilyo, nagsampa ng kasong kriminal si Charito sa tanggapan ng taga-usig. Paglabag sa Republic Act 7610 o Child Abuse Law ang kanilang isinampa dahil minor de edad si Luis. Sinadya din namin ang San Jose City Police Station kung saan nakatalaga ang dalawang inireklamong pulis. Ayon sa kanilang hepe, ipinalipat na niya si P1 Ferdinand Cruz papuntang Cabanatuan City. Paano naman po si SP4 Pastor? Nakausap ko si Sergeant Pastor sa phone and then sabi naman niya is hintayin na lang daw niya yung sukwenan niya. Ibig sabihin po nito, patuloy pa rin bang nasa servisyo ng tanggapan niyo si SP4 Pastor? Kung mai-relieve ko pa yun, wala na akong tao. Hindi na ako makapag-relieve. Pero while waiting, pinagtatrabaho ko pa nga dahil yun nga, wala nang ibang mga personnel na magamit. Kulang. Ganon? Mukhang malabo po yata ang paliwanag yung hepe. Sasang-ayunan kaya kayo ng piskalya? Wala siyang tao. Ang dami-dami po siya. Hindi, siguro ang kinuha niya ay si Palos dito. Kaya ano ba yung kapangyarihan ng hepe? Di ba? Bakit hindi natin kausapin? Tanungin kung ano ba ang ginawa niya habang dito. May kaso na isinumpang sa tao. Ito, nakakagamit pa ng mga fasilidades ng pulis. At maging ang paglipat ni P1 Cruz, nakitaan din ang butas ni Piskal. Ferdinand Cruz, investigador na San Jose City Police, kasalukuyan nakatira sa Barangay Bangat, kung saan nakamantuan. Kaya nakabuti pa, nalapit ko sa kanyang pamilya.
Kaya pangako ni Piskal, hustisya para sa mag-inang Charito at Luis. Tinatrato namin ordinary lang. Hindi naman namin i-recommend ang suspension, no? Kasi yung recommend tayo. Pero may power naman kami na pausahan niya. Sampay yung parang batang pabla. Disyembre 28, muli namin binalikan ang San Jose City Police Station. Natsyempohan namin si SP4 Mario Pastor na naka-duty. Nung una, camera shy daw siya. Pero, di kalaunan, pumayag na rin humarap sa aming camera. Ano po ba talaga nangyari? Paano niyo nalaman na yung anak ko Dati talaga? ko na ako galing sa bahay. Ngayon, pagpunta namin dito, may kapong kaso na sila sa uli eh, pinasukasan. Opo. Kaya yan, sila dyan sa may abangan sa kaya. Ngayon, ito na 5 minutes, nandito ako ng computer ako. Mga tao yun. Sinabi niya. Kaya, pinuntahan ko ba? Susundot pa sana kami ng tanong kay SP4. Pero, biglang nagbago na ang kanyang timpla. So, ito talaga na ituturo ko ng anak ko. Wala man lang pasintabi. Nilayasan kami ni SP4 Pastor. Ano ba yan? Matatapang lang ba kayo pag mga binati yung karap nyo na walang kalaban-laban? Ang pangil ng batas may tamang proseso. Ang pagpaparusa, wala sa mismong kamay niyong mga alagad na batas. Hindi rin kayo dapat pabugso-bugso bago umaksyon, dapat sigurado. Dahil kapag nawawmali kayo, sinisiguro namin babalik ito sa inyo. Susunod, inireklamang parak tuwing lasing daw, nawiwiling mang-opa.